Muli po ay magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Marami po tayong mga nababalitaan ngayon ng mga nangyayari at nagaganap sa ating pong bayang Pilipinas. Ang isa po sa maingay na nangyayari ay yung ihiwalay daw yung Mindanao sa bansang Pilipinas. Gawa nga po ng may mga tao na naghahangad na paghiwalayin yung ating pong bansang Pilipinas. Alam niyo po mga kapatid sa pananampalataya, ang Diyos po ay hindi po nagtuturo ng ganito. Ang ating Panginoon, ang itinuturo po niya ay hindi pagkakabahabahagi. Dahil ang tinuturo niya ay ang walang hanggang pagkakaisa ng bawat tao. Lalong-lalo na po sa ating lahat ng mga Pilipino. Isang lahi lang naman tayo, isang dugo, isang lahi, isang bansa na hindi dapat na nagkakahiwa-hiwalay. Subalit may mga tao po na dahil sa paghahangad ng kayamanan at kapangyarihan ay talagang gumagawa sila ng mga kaparaanan para sa kanilang mga pansariling kapakanan at para sa kanilang mga pansariling mga interes. Kaya nga po yung sinasabi ng kapatid na Lady Min ay yung sinasabi ni kagalang-galang na Apolinario Mabini na akala mo po yung mga sinasabi nila ay puro sa katakanan ng taong bayan. Subalit ang dulo pala akala natin ay matuwid. Subalit ang dulo pala ay pagkapahamak ng bawat tao. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, ito lang naman po ang tinuturo sa atin ng Panginoon, na ang lahat ng mga tao ay magbalik loob na sa Diyos. Ito lang naman po ang hinahangad ng ating Panginoon, na tayong lahat ay mamuhay ayon sa Espiritu. Na kung ang gagawin lang nating pinuno ng ating bayan, ng ating buhay, ng ating sarili, ay ang ating Panginoon sa Kristo, mawawala po yung lahat ng kaguluhan na yan. Kung siya po ang tunay nating paghahariin, yung tunay na hari, Panginoon ng Panginoon, lahat ng Panginoon. Dahil bata pa lamang po siya, talagang nakatakda na talaga siya yung maging hari. Although nandito po tayo namumuhay tayo dito sa sanlibutan, marami po mga tao ang tagahangad. Para po bang yung kinukwento lagi ng pastor, yung kwento ng matching at pagong. Kung alam niyo po yung kwento nito, ay parang kung titingnan natin at isipin natin, ito'y kwentong pambata. Pero kung hindi nyo po alam, ay ito po ay nagsasaad ng mga buhay ng tao, lalong-lalo na sa mga namumuno, na ang sinisimbolo ni Matching ay yung mga namumuno ng bayan, at si Pagong, ang simbolo nito naman yung mga mamamayan, na kapag si Matching nakakyat na sa puno, lahat ng saging ay kanya. Parang yung, kung ilalagay naman natin sa namumuno, kapag siya ay nakaposisyon na, lahat ng kayamanan, gusto na niya kanya lahat. At yung mga balat-balat, inihahagis niya sa taong bayan, ito po yung mga barya-barya na lang, na hindi naman po sana dapat nangyayari yung ganito. Na dahil po tayong lahat ng mga mamamayan, ay naghahalal tayo ng mga mamumuno sa atin para sila po yung ating gawing sandigan
na siyang tutulong sa panahon ng ating pangailangan. Kaya lang po ang nangyayari, sa halip na sila yung makatulong sa atin na inaasahan natin na silang makapagbibigay ng mga katulungan sa panahon ng ating pangailangan, ay hindi po nangyayari. Dahil nga po sa kanilang mga pansariling mga interes sa, alam niyo na, kaya nga po yung sinabi rito ni Kagalang-galang na San Miguel Arcangel, nung nag-report po siya sa pastor, ang sabi po niya, ang Malacanang daw po ay pugad ng tulisan at magnanakaw. Yun po yung mapait at masakit na nangyari sa ating lahat ng mga Pilipino, na kung sino pa yung mga tao na dapat ay inaasahan natin na siyang magiging sandigan nating mga mamamayan, ay kabaliktaran po yung nangyayari. Masakit man po ito sabihin, pero talagang nagagamit lang po ang sambayanan. Kaya nga po lagi ko po nga inuulit-ulit sa inyong lahat yung sinabi po ng ating pong kagalang-galang na Dr. Jose Rizal, na sana ay tumimo sa ating mga puso, sa ating mga isipan, yung mga katagang kanyang binanggit, na hindi kailanman hindi ako natakot sa mga mananakop ng aking bayan. Ang aking kinakatakot ay ang mga kamangmangan ng aking mga kababayan. Siguro po sa haba ng panahon na nakikita natin na ganito yung ginagawa ng mga politiko at mga namumuno sa atin, hindi po ba ito na yung tamang panahon para naman po ang bawat isang Pilipino ay makapag-isip naman na kung tutusin po, dapat alisin na yung gobyerno na yun. Wala nang iuupo, kundi yung kasi po nung panahon ng ating pong kagalang-galang na Propeta Moises, alam niyo po ba na yung Diyos ang nagtatalaga ng mamumuno sa isang bansa? Bakit? Kasi po kung yung iuupo nating mamumuno ng bayan ay taong maka-Diyos, ang prinsipyo niya ay maka-Diyos, may awa, may malasakit sa taong bayan, tandaan nyo po, hindi yan makagagawa ng anumang kasamaan sa kanyang kapwa. Kasi po nung panahon ng termino ng ating naging dating Presidente Duterte, hindi po ba kayo na alam nyo po yung naranasan ninyong kahirapan nung kapanahonan ng kanyang termino, na halos ay sinakal tayong lahat? Hindi po ba kayo nadadala? O wala talaga kayong kadalaan? Na naranasan nyo na yung panahon ng kanyang pamumuno, gusto nyo bang maranasan ulit na lahat tayo ay sakal-sakal sa ating mga leeg? Na yung ating mga karapatan talagang nais na nilang tanggalin para tayong alam nyo yung kanta ni Freddy Aguilar, kantahin pa ba natin? Sa kuko ng agila kailangan kong makalaya. Yun po yung nangyari. Habang panahon po ba na lagi na lang nating mararanasan yung mga ganitong bagay sa ating buhay, na lagi na lang tayong aalpas sa kuko ng agila, na kung tutusin nasa atin po yung lahat ng pagkakataon upang sila po ay hindi na makaupo pa sa mga posisyong ninanais nila. Nalam naman po natin na sila ay may mga pansariling mga interes. Kapag po kayo nagpagamit sa mga hangad nila at ninanais nila, sa bagay, ang tao po kasi kapag nakakita ng konting salapi,
handa na ipagbili yung kanilang mga dignidad. Nakakalungkot lang po. Pero sana po lagi nating isipin yung kapakanan ng ating bayan, yung kapakanan ng ating pamilya, yung mga anak natin, mga anak ng mga anak natin, yung mga salinlahi na darating na galing sa atin. Ito ba yung gobyerno na ipamamana natin sa ating mga anak? Kayo na po ang maghusga kung anong klase ng gobyerno ang nakikita nyo sa kapanahunan natin. Ngayong mga pagsikil nila sa mga karapatang pantao. Siguro naman po ay hindi naman po tayo mga tanga para habang panahon ay magpapakatanga sa ginagawa ng mga namumuno. Panahon na po siguro na mamulat na po tayong lahat na huwag tayong sumunod sa mga nais nila sa ikapapahamak ng bawat isa po sa atin. Kaya nga po, ito yung ninanais natin sa lahat. Paghariin po natin yung ating pong Panginoong Jesucristo. Paghariin natin siya sa ating buhay. Dahil kung ang lahat ng mga tao ay mananalangin sa ating gabi, isang puso, isang diwa, lahat ay mananalangin. Tandaan nyo po, kikilos po ang Diyos. Dahil ang pinaka mabisa at pinaka matinding kapangyarihan na magagawa natin ay ang magkaisa po tayong manalangin para po sa ikagaganda at ikakayos ng ating pong bayan. Ang Diyos lang po makakagawa niyan sa pamamagitan ng ating pananalangin, pagluhod, at paghiling sa ating dakilang Ama na baguhin na yung sistema ng ating pong gobyerno. Na kung ang lahat po ng mga tao lang ay magkakaisa, isang puso, isang pag-iisip, isang diwa, sa isang panalangin, na ang lahat ng mga tao ay magkakabuklod-buklod. Lalo na yung mga taong sinasabing mga tinatawag na mga hinirang daw. Ipanalangin po natin ang ating pong bayan. Magkaisa po tayo. Huwag nawang dumating ang panahon na, kasi po, na mensahe po sa amin dito na magkakaroon talaga ng kaguluhan sa ating bayan. Kaya nga po itong isang naninira po sa atin, itong Roman Apologetics na isang Catholic defender. Hindi ko po alam kung anong klaseng utak meron tong tao na to. Wala po siyang alam sa mga propesiya ng banal na kasulatan. At wala po silang alam sa mga minemensahe ng mga banal na espiritu. Na parang ang tumatayo siyang isang pilosopo tasyo sa ating kapanahunan. Napakapangit naman ang ibinigay na role sa iyo. Pilosopo tasyo. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, mag-focus po tayo sa iniaaral ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo. Na sabi nga po niya, eto po, babasa po tayo, no? Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talatang 31 hanggang 32. Ang sabi po niya rito, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya po itong isang panig, eto nga po, di ba, dalawang panig itong nagbabanggaan, dalawang malalaking pader, na
panay ang patutsada ng isa, hatol siya ng hatol sa isa, pero hindi niya alam sa paghatol niya sa isa, yung kanyang sarili pala, yung kanyang hinahatulan. Parang ganito po yung pagkasabi ng Apostol San Pablo, ikaw na nangangaral at nagtuturo na huwag kang magnakaw, ikaw pala yung nagnanakaw. Ikaw pala yung magnanakaw. Binabato mo sa kanya na siya isang magnanakaw, mas higit pa pala yung iyong ginagawa. Kaya po kung tayo ay maghahatol tayo sa ating kapwa, isipin po natin kung wala tayong ginagawang ganyan. Maging isang modelo po tayo sa ating bayan na walang kapintasan. Basahin po natin yung tinuro po ulit ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo dito po sa aklat ng unang Timoteo Kapitulo 3. Ito po yung dapat at karapat dapat na mamuno sa ating bayan. Na sana aking ipinapanalangin, aking iniluluhod sa ating dakilang Ama, na sana ito yung tumayo at tumindig na mamuno at manindigan para sa ating bayan. Yung isang obispong tapat at matalino na may awa, malasakit sa taong bayan. Ito po ang sabi po ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo, unang Timoteo Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 4. Tapat ang pasabi, kung ang sinuman ay magsisikap na maging obispo, alam niyo po, ito nga po yung sinasabi ng pastor, na yung isang obispo po, ito po yung isa sa pinakamataas na tungkulin nung kapanahunan ng ating Panginoon Kristo, na yung mga namumuno sa bayan. Kung ilalagay natin sa ating kapanahunan ngayon, ito rin yung mamumuno sa ating bayan, na sana ito po yung mangyarit maganap. Kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Kita nyo naman po, dito pa lang sa unang pagbasa pa lang natin, mabuting gawa ang ninanasa. Hindi puro kasamaan ang laman ng utak. Puro kasamaan sa kanyang kapwa para lang sa kanyang ikayayaman yung kanyang mga gagawin. Dapat nga ng obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Ito nga po yung sinasabi natin kanina na pintas ka ng pintas at hatol ka ng hatol sa nakaupo na gusto mong palitan. Tingnan mo rin sana yung iyong sarili. Kung yung ipinipintas mo, inihahatol mo sa kanya, wala kang ganun. O baka naman, mas higit ka pa sa kanya, sa mga inihahatol mo sa kanya, ay mas higit pa pala yung mga ginawa mo. Dapat nga ng obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Eto pa po, asawa ng isa lamang babae. Diyan pa lang, bagsak na. Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip. Kilala ko po yung isa puro mura. Na hindi niya alam, marami po mga kabataan ang gumagaya. Kaya po yung mga kabataan ngayon, ang laman ng bibig, puro pagmumura. Mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Ang sabi po ng isa, tama bang sabihin mo po sa taong bayan na mas gusto ko sa impyerno kaysa sa langit, dahil sa langit walang pakinabang. Siguro naman po ay kung meron kang karunungan,
at kung meron kang katalinuhan, hindi mo dapat sundin ang mga ganitong salita. At hindi mo dapat pulutin yung mga ganitong katuruan. Doon po tayo sa mga nangangaral ng tunay at tapat at makatotohanan. Nang ipinapangaral ay ang katuroang Kristo. Nang itinuturo ay pag-ibig at kapayapaan. Pag-ibig sa kapwa. Dahil kung may pag-ibig ka sa iyong kapwa, wala kang gagawing anumang kasamaan sa iyong kapwa. Ulit po natin. Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi may bigin sa salapi. Kaya nga po yung iba, nais makapwesto sa kanilang mga pwesto na makaupo ng pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Gawa nga po ng dahil sa mga pansariling mga interes na hangad nila ay mapasakan nila yung kayamanan ng bansa. Pero tandaan po natin lahat, makamit mo man ang lahat ng kayamanan ng buong daigdig, datapwat kung wala kang pag-ibig sa iyong kapwa, ay wala kang kabuluhan sa harapan ng dakilang Ama. Samantalang mabuti, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan. Ito pa po sana yung mga mamumuno sa ating bayan, namamahalang mabuti nang tinitingnan niya yung mga karapatan, yung mga nais ng kanyang mga kababayan ang masusunod at hindi yung nais niya mga makademonyong. Alam niyo naman po kung ano yung mga nangyari nung nakaraang administrasyon na halos ikinalugmok ng sambayan ng Pilipino. Maraming mga tao ang nawalan ng trabaho, maraming mga tao ang nangamatay kung hindi nyo lang alam. Ang tanong ko nga po rito, bakit hindi ipinopost sa social media yung mga taong nagkamatay sa bakuna? Nakakalungkot lang po. Namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Alam niyo po ba yung sinasabi rito sinusupil yung kanyang mga anak? Kasi po yung namumuno po ditong sinasabi, yung pong Pangulo. Yung kanyang mga anak na sinasabi, yung kanyang mga gabinete, yung kanyang mga sekretary, yung lahat ng mga nasa kanyang ibaba. Kaya lang po minsan, kahit gaano kagaling yung kabuti yung presidente dahil nga po sa ginagawa ng kanyang mga nasasakupan, sa lahat ng mga kasamaang ginagawa ng kanyang mga nasasakupan, sa kanya pa rin ang bagsak. Sa kanya pa rin na tatatak yung mga ginagawa nila dahil nga siya po yung namumuno. Pero sana makakita naman tayo ng mga politiko na gumagawa ng kasamaan sa bayan, yung mga nakulong naman, hindi yung nakagawa na ng kasamaan sa bayan andun nakapwesto pa rin. Ito po yung mapait at masakit na nangyayari sa ating bayan. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paano makapamamahala sa Iglesia ng Diyos? Ito po ay sinisimbolo rin ng sa ating pamahalaan na kung yung isang mamamahala ay walang sapat na kaalaman sa pamamahala, ay ano po yung mangyayari sa ating bayan? Pero kung yung ating pong ihahalal sa ating pong bayan ay yung taong makadiyos, tao na ginagabayan ng banal na espiritu, makakaasa po kayo na magiging maayos po, matiwasay ang ating bayan. Dahil po sa panahon natin ngayon,
pumasok na po tayo sa huling araw na lahat ng mga kasamaan na nakikita po natin, lahat ng mga kasamaan na nangyayari sa ating bayan, yung mga nangyayari po na yan, ng mga kasakunaan, diyan po sa parting Mindanao, ay nalubog na po sa tubig. Yan po ay bunga ng ating pong mga ginagawang kasamaan at kasalanan sa harapan ng ating pong dakilang Ama. Na kung titingnan po natin, kung hindi natin nalalaman, lahat ng mga kaparusahan na yan po ay nagmula sa ating pong pagsuway sa kanyang 10 kautusan. Na kung nalalaman po natin ng kautusan ng ating pong dakilang Ama, ito po yung nagiging dahilan kung bakit ang Diyos ay nagagalit kapag nakikita niya na ang kanyang mga anak halos lahat ay masuwayin, palasuway, dahil nga po tayo mga anak ng pagsuway, ayon po sa sinabi ni Apostol San Pablo. Kailan po kaya tayo tatawaging mga anak ng Diyos? Alam niyo po ba isa pa sa dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi nagkakaroon yung mga tao ay hindi nagkakaroon ng mga kaalaman sa mga salita ng Diyos, dahil lang namumuno na dapat sana ay nagtuturo din ng kabanalan sa lahat ng kanyang mga nasasakupan sa pamamagitan po ng pagkuha niya ng mga spiritual advisor. Yung talagang yung mga, ayun po, kita nyo, nagtiktik yung butike na kinakatigan ng langit ang ating po mga sinasabi. Na kung yung mamumuno lang ay kukuha ng spiritual advisor na ginagabayan ng ating pong Panginoon. Hindi po ginagabayan ng demonyo, dahil kung demonyo po ang gagabay sa spiritual advisor ng presidente, ay asahan nyo po na puro kaguluhan, kasamaan yung talagang mangyayari at magaganap. Subalit kung ang kukuhanin po niya na magiging spiritual advisor ay yung mga tao na ginagabayan na mga banal na espiritu. Alam niyo po ba yung mga taong yan? May mga kasama po sila mga propeta, at lahat ng mga gumagawa ng kasamaan ay ihahayag ng mga banal na espiritu. Kaya wala na po makakagawa pa ng kasamaan. Lahat ay mabubulgar, lahat ay mabubunyag, lahat ng gumagawa ng kasamaan sa bayan, ibubulgar po ng banal na espiritu yan. So, ibig sabihin, gagawin pa lang niya yung isang katarantaduhan, ibubulgar agad siya ng banal na espiritu. Alam niyo po nung kapanahunan ng mga hari nung unang panahon, tandaan niyo po, meron po silang mga propeta. Kaya yung mga hari noon, maayos yung kanilang mga pamamahala. Dahil merong mga propeta po na ginagabayan ng banal na espiritu na para maging maayos yung pamamahala sa kanyang bayan. Sana po ganito rin yung mangyari sa mga namumuno ng bayan. Maghanap sila ng isang grupo ng mga spiritual na may mga bumababang banal na espiritu. Tandaan nyo po, malaki ang magagawa ng isang pananampalataya na may mga gumagabay ng mga banal na espiritu. Kaya nga po ang utos sa atin ng ating Panginoon, hanapin natin ang Diyos para po matapos na yung lahat ng mga kaguluhan na ito na nangyayari sa ating bayan. Hanapin po natin ang Panginoon. Hanapin ninyong lahat na maamo dito sa lupa na nagsisigawan ng ayon sa kanyang katulad. Hanapin niyo ang katuwiran. Hanapin niyo ang kaamuan. Kahit pala ay malilingid tayong lahat. Alam niyo po kasi,
Sinabi na rin po ng ating kagalang-galang na ng ating pong kapatid na Lady Min, yung mga mangyayaring mabibigat na mangyayari sa ating pong bayan at sa buong mundo. Dahil nga po ito yung pumasok na po tayo sa panahon ng paghahatol ng Diyos, na ang lahat ng mga tao ay hahatulan na. Kaya po itong mga mangyayari na mga kaganapang magaganap, wag na po tayo mabibigla. At huwag po tayo pakasiguro sa ating buhay, sa bawat araw ng ating buhay. Dahil hindi natin alam, sa bawat araw, sa bawat segundo, sa bawat minuto, ay may nakabadyang panganib sa ating buhay. Hindi ko po kayo sa tinatakot, ito po ay ayon lamang sa aking mga mensahe ng mga naririnig. Sige po, may babasahin po tayo sa aklat ng Isaias, Kapitulo 24. Kaya nga po lagi nating sinasabi na sana ay ang lahat ng mga tao ay magsisi, magbago, at magbalik loob na po tayo sa Diyos. Dahil dumating na po tayo sa huling araw. Hindi natin alam kung bukas sa makalawa o sa mga susunod na araw ay buhay pa ba tayo. Kaya po bilang payo sa ating lahat, sa ating ikabubuti, ito po yayon sa banal na kasulatan na sana ay gawin. Hindi lang po sa pagkarinig natin ay pinakinggan lang natin, kundi sana po ito yung ating gawin. Na kung magagawa lang po natin ito, tandaan nyo po, ito yung magiging susi at solusyon sa lahat ng mga kinakatakutan natin. Yung global warming na yan, yung lahat ng mga kaguluhan na yan, yung lahat ng mga pandemya o kung anumang salot, sumpa na darating sa ating buhay, sa ating bansa, sa buong mundo. Kung magagawa lang po natin ito, yung lahat ng mga kinakatakutan po natin, doon na lang po tayo sa pinayo po ng ating pong kagalang-galang na Propeta Moises bilang ating pong huling mensahe. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 10, talatang 12. Na kung ito po yung ating pong magagawa, tandaan nyo po, ito lang naman yung hinahangad at ninanais ng ating pong dakilang Ama at ng ating Panginoon upang siya ay malugod po sa atin. Na kung siya ay malulugod sa atin, alam niyo po yung lahat na nangyayari sa ating bayan na yan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kung masusunod lang po natin ito, magkakaroon na po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan sa ating buhay, sa ating bayan, at sa buong mundo. Kung magagawa lang po natin ito. Kaya nga po itong sabi ni Propeta Moises sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 10, talatang 12. Ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. Sa pamagat pa lang po, siguro naman ay nakukuha nyo na kung ano yung ninanais ng ating pong dakilang Ama at ng ating Panginoon. Ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. Na kung tayo ay gumagalang sa lumalang sa atin, would you think na makakagawa ka ng kasamaan sa iyong kapwa? Would you think na papatay ka ng iyong kapwa kung ikaw ay gumagalang sa lumalang sa iyo? Tuloy po natin.
At ngayon, Israel po nakalagay dito. Pero kung babanggitin po natin, ayon po sa pastor, bansang Pilipinas at buong mundo. At ngayon, Pilipinas at buong mundo at sa buong mundo, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Ito nga po yung sinasabi ko po sa inyo na kung meron tayong takot sa Diyos na lumalang sa atin, would you think may magagawa kang kasamaan sa iyong kapwa? Kundi bagkos, pag-ibig ang ating mararamdaman para sa ating kapwa. Kung ang ating kapwa ay nakikita nating nahihirapan, kapwa sa buhay, na kung ikaw naman ay meron naman, siguro naman ay pagtulong ang ating gagawin sa kanya. Sabi nga, kung ikaw meron, magbigay tayo ng masaya para sa ating kapwa. Tuloy po natin. Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. So, kita nyo naman po, kung ito po ay magagawa natin, sa palagay nyo po ba, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa harapan ng ating pong dakilang Ama at ng ating Panginoon? Sa palagay mo, kung ito ay magagawa natin, sa palagay mo darating yung mga sumpa na yan, yung mga dilubyo, yung mga sumpa, salot, pandemya, yung mga bagyo, lindol, bahak. Wala na pong darating na ganyan. Kung masusunod po natin yung lahat ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. At yan po yung magiging solusyon natin sa kinatatakutan yung global warming. Wala pong darating na ganyan. Kung masusunod lang natin yung kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ito po yung kanyang kalooban. Ulitin ko po para sa kaalaman ninyo lahat. Basahin po natin. At ngayon, Pilipinas at buong mundo, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Hindi po ba napakalinaw? Ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Yung nais niya, ang hinihingi niya. Eto, kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Kaso lang yung ibang tao, Diyos pa gustong takutin. Bakit? May laban ka ba sa Diyos? Sa bagay, yung pakiramdam mo sa sarili mo, ikaw na yung Diyos dito sa sanlibutan. Tama, ikaw nga yung Diyos ng sanlibutan. Alam niyo po ba, kilala niyo po ba kung sino yung Diyos ng sanlibutan? Walang iba kundi Satanas. Tuloy po natin. Matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Ano po ba itong daan na sinasabi ng Panginoon? At ito rin po yung daan na amin pong ipinakikilala sa inyong lahat. Yung daan na nilakaran ng lahat ng mga taong na banal. Magmula sa mga propeta, ang mga Abraham, ninunong Moises, Jacob, Israel, at sa lahat ng mga apostol at sa Panginoong Jesucristo, yung daan na kanilang nilakaran. Ito po yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan na siya pong tunay na pananampalataya ng ating pong Panginoon at yung lahat ng mga taong nabanal. Ito po yung uri ng pagsamba na kanilang dinaanan. Ang sambahin ng ating Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Napakalinaw po niyan. Baka naman mahirapan pa kayong intindihin yan. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking inutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Hindi po ba't sinabi ko na po sa inyo nung nakaraan
na ang buong katungkulan nating lahat na mga tao ay ang sumunod sa utos ng ating Panginoon, ng ating dakilang Ama. Basahin po natin. Sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi po ba napakalinaw? Na kung masusunod lamang natin yung lahat ng mga pinag-uutos ng ating pong Panginoon, alam niyo po ba yung ipinag-uutos niya? Ito po, the Ten Commandments. Kaya lang po may mga tao na ang inaaral nila, yung Ten Commandments daw, ibinigay lang daw yan sa mga Israel. Alam niyo po, kung may karunungan ka sa banal na kasulatan, alam niyo ang sabi ng Panginoon, isang tuldok, isang kudlit, sa anumang paraan, lahat ay magaganap sa kautusan. Hanggang sa mga wala, tayong lahat dito sa mundong ibabaw. Pero itong kautusan na to, hindi po ito mawala. Yung kautusan, yan po. Kasama po dyan yung 10 utos ng Diyos. Kaya hindi natin ito pwedeng baliwalain na sinasabi ninyong ito'y binigay lamang sa mga Israelita noong kapanahunan nila. Sa atin po itong lahat, sa lahat ng mga tao, na kung ikaw ay sinilang dito sa ibabaw ng lupa, kasama ka sa susunod ng 10 utos ng Diyos. Na kung ito lamang po ay ating masusunod, dahil at alam niyo po ang sabi ng Panginoon, kung tayo lang ay magmamasunurin sa lahat ng kanyang mga utos. Sige nga po, basahin na po natin. Sa aklat ng Isaias, Kapitulo 1, talatang 19. Kung kayo magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. So di po ba napakalinaw? Kung tayo lamang ay magiging masunurin sa lahat ng mga pinag-uutos ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama, would you think na darating pa yung lahat ng mga kaparusahan na yan sa sanlibutan? Sa palagay ko po naman ay hindi naman. Dahil ayon sa ating pong banal na kasulatan, pagpapala sa pagsunod, ipinapangako yan ng Panginoon. Na kung tayo ay hindi magiging masuwayin at tayo ay magiging masunurin sa lahat ng kanyang mga pinag-uutos, walang darating na sumpa, walang darating na salot, walang darating na kasakunaan, walang darating na mga dilubyo at mga kaguluhan na yan, lahat yan ay mapaparam at mawawala. Aalisin lahat yan ng ating Panginoon at ng ating dakilang Ama kung tayo ay magmamasunurin sa lahat ng kanyang mga pinag-uutos sa atin. Kaya mga kapatid ko, sa pananampalataya, panahon na para tayo magbalik loob sa Diyos. Panahon na ng pagbabago, panahon na ng pagsisisit pagbabago upang dumating naman po sa atin ang pagpapala. Alam niyo po, ito lang naman ang hinahangad ng Panginoon sa ating lahat. Yang hinahangad yung kayamanan na yan, na matagal niyong ng panahong hinahangad na lumabas. Paanong lalabas yung mga kayamanan na yan kung hindi kayo nagkakaroon ng pagkakaisa? Yan po ang minensay dito ng mga banal na espiritu. Paanong magkakaroon ng pagpapala ang bansang Pilipinas kung ang bansang Pilipinas ay nagkakawatak-watak? Walang pagkakaisa. Puro kaguluhan ang nagaganap. Paano ipagkakalob ng Diyos ang pagpapala? Ito pa nga masakit. Wala na nga pagpapala, puro pasumpa, parusa, dilubyo, kasakuna na lahat ng nangyayari at nagaganap sa ating kapanahunan ngayon. Anong dapat natin gawin? Napakasimple lang po. Sundin natin ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Magbalik loob tayo sa Diyos.
sundin natin ang lahat ng kanyang mga utos. At kung ito'y ating magagawa, pagpapala sa pagsunod, kanyang ipinapangako. Subalit kung tayo naman, hindi susunod sa kanyang lahat ng mga kagustuhan, eto po ulit, diretso natin. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at maghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa inyong lahat, life is only a matter of choice. Dalawa lang ang pagpipilian natin. It is either mabuhay tayo o it is either mamatay tayong lahat. Kung susunod ka sa lahat ng utos ng ating dakilang Ama, lumipat ka na sa kabuhayan mula sa kamatayan. At kung tayo naman ay hindi sumunod sa lahat ng kanyang mga kautusan, umiibig ka ng kamatayan. Sapagkat ang umiibig sa laman ay umiibig ng kamatayan. Datapwat ang umiibig sa Espiritu ay buhay at kapayapaan. Dalawa lang po ang pagpipilian po natin. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, be wise. Maging matalino po tayo na lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, magbalik lang po tayo sa ating pong dakilang Ama. Magsisi, magbago, at magbalik loob sa Diyos. At ang pinaka-importante po dito, paghariin natin ang tunay na hari na bata pa lamang ay talaga nakatalaga ng maging hari. Bakit ayaw nating paghariin ang tunay na hari na sadyang inilaan na? Bata pa lamang talagang nakatakda ng maghari sa buong mundo. Bakit ayaw natin siyang paghariin? Sige nga po, basahin natin sa Isaias Kapitulo 9, talatang 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala, kita niyo naman po, ang lahat ng pamamahala maatang sa kanyang balikat. Pilit niyong inaagaw. Sa atin ibigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Kita niyo naman po kung siya yung paghahariin natin. Wala na yung lahat ng inyong mga kinatatakutan na yan. Pero ano pong ginagawa ninyo? Pilit niyong inaagaw ang kanyang titulo. Bilang isang hari. Ano po nangyari sa mga tumayong mga hari? Sila daw yung mga hari, sila daw yung mga reyna. Ano po ba ang nagawa nyo para magkaroon ng kapayapaan ng buong Pilipinas sa tambung daigdig? Bakit ayaw nyo ipagkaloob sa tunay na hari? Walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo, na kung inyo lamang kikilalanin ng ating Panginoon, ang kinilanan nyo bilang siyang sinugo sa ating buhay bilang ating hari. Ang kinilala nyo ay ang nagsugo sa Kanya. Sino ang nagsugo sa Kanya? Hindi ba yung ating dakilang Ama? So ibig sabihin, kung naniwala tayo sa isinugo niya, ang pinaniniwala natin ay ang nagsugo. Kaya kung ako sa inyo mga kapatid sa pananampalataya, para matapos na ang lahat ng mga kaguluhan na ito, ang lahat ng mga kasakunaan, ang lahat ng mga dilubyo at kaparusahan sa ating buhay, sa ating bansa Pilipinas at sa buong mundo, paghari natin ang tunay na hari. Sino po siya? Panginoon ng lahat ng Panginoon, hari ng lahat ng mga hari, guro ng sangkatauhan, Jesus ng Nazaret. Siya lamang po at walang iba. Sapagkat ang sabi niya, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, at sino man ay walang makaparoroon sa dakilang Ama kundi sa pamamagitan niya.
Napakalinaw po niyang binitawan ko sa inyong salita. Kaya hanggang dito na lamang po mga kapatid ko sa pananampalataya, at sana ay nakapagbahagi po ako sa inyo ng mga karunungan, ng mga kaalaman upang magkaroon po tayo ng katiwasayan sa ating buhay at magkaroon ng pag-asa ang ating bayan. Ang ating bayang nalulugmok na sa kadiliman at kahirapan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat sa inyo pong patuloy na pakikinig ng mga katotohanan ng aral dito po sa Karen ng Langit. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama. Hindi po sa amin, sa ating pong Panginoon at sa ating dakilang Ama. At sa lahat ng mga banal na espiritu, lahat ng mga doktor ng kalangitan, mga arkangheles ng kalangitan, at mga diyoses ng kalawakan, papuri, pasasalamat at paggalang at pagsamba atin pong itinataas sa kanilang mga makapangyarihang pangalan. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Ang biyaya nawa ay sumayin niyong lahat. Magandang araw po sa inyo lahat.